Sa wakas mga kaibigan, at ito na nga ang hinihintay ng karamihan, pag-aristo kay Senior Aguila at sa iba pa niyang mga kasamahang opisyal, diretso na sa kulungan. Yan po ang ating pag-uusapan sa ngayon, pero bago po yan ay welcome back ulit sa Rapido TV. Kumusta po ang lahat? Naway nasa mabuti pong kalagayan. Mag-ingat ng puti palagi sa amang puti naroon. At ito na nga mga kaibigan, sa galing po sa UNTV News ay atin pong panoorin ang balita aktual na pag-aristo kay Senior Aguila. Sir, you have the right to remain silent. Sa Senado na pinusasan at inaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI si J. Renz alias Senior Aguila at 3 pang opisyal ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na mahigit isang buwang idinitine sa Senado. Ito'y matapos maglabas ng warrant of arrest ang isang korte sa Surigao del Norte laban sa 13 mga opisyal at miyembro ng SBSI dahil sa kasong qualified trafficking in persons. Walang piyansa o bail na itinakda ang korte para rito. Bago matapos ang pagdinig sa Senado kanina, binasa ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang arrest warrant. Dadalhin sa NBI facility sa Bilibid sa Muntinlupa sina Senior Aguila at iba pang SBSI officials at members. Sa huling pagdinig, ipinakita ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros ang larawan ng listahan ng umano'y pangalan ng mga bata na namatay sa loob ng sitio Kapihan. Hindi tukoy kung kailan ito nagsimula dahil anila sa kawalan ng maayos na bookkeeping. Napakadami po nito. In fact, if our informants are to be believed, higit 200 ang namamatay na mga bata from the ages of newborn to 4 years old. If this is true, why so many dead babies? Why are we allowing children to die? Nagsalita rin sa pagdinig si Randolph Balbarino na namatayan ng bagong silang na anak noong 2020. Hindi na itakbo sa ospital ang bata dahil pinagbawalan umano ito ni Senior Aguila, bagay na itinanggi naman ng leader ng grupo. Yung mga kamatrona doon, sinabihan ko na ilabas ko ang anak ko kasi parang yung buhay niya, buhay na yung bata. Tapos sabi ng mga kamatrona na pinagbabawal kasi ni Senior Aguila, wala tayong magawa. Hindi. Dahil hindi ako yung presidente noon. Ikaw ang tinuturo 2019 na nag-auhag, nagkuhan sa kanila na umakyat kayo dito at matutunaw ng mundo. Yun. Hindi ka pa presidente noon, but you were recognized as Senior Aguila already. Yung Senior Aguila po is screen name ko lang po yun. Kaya nga, sino yung screen name na yan? Ikaw o hindi? Ako yung... O ikaw pala eh. Ikinagulat din ng mga senador ang isiniwalat ni Balbarino na si Senior Aguila mismo ang umano'y nagsagawa ng internal examination sa kanyang asawa. Naku, nangamatay yung mga bata na yun. Kadaming bata doon na Manyak nakatiting. talaga itong tao na ito. Dahil sa kapabayaan, dahil hindi nagdala sa ospital, paprangkahin ko kayo, kayong mananagot doon. Ayon sa NBI, batay sa kanilang investigasyon, hindi nabibigyan ng karampatang pangangalaga at atensyong medikal ang mga kababaihan sa sitio Kapihan. They don't have enough provisions, so probably they don't have vitamins or whatever needed for pregnant women. So when the child was born, the child is really weak. So that was also the explanation we heard from medical practitioners. Yes, matter of fact, there was no prenatal conducted. Bilang parte ng reintegration program, inirekomenda ng Socorro Task Force Kapihan na ibalik sa kanika. So ayan mga kaibigan, no? At sa wakas po, no, ang atin pong inaasam-asam na ito nga ay mahuli na at actually ay nakakulong naman talaga ito, no? Nakadete naman ito dyan po sa Senado, pero sa Senado kasi mga kaibigan, iba po ang kulungan dyan, no? Parang mayroon pong VIP treatment, no, na nangyayari. Pero sa ngayon po mga kaibigan ay dadalhin na po sila sa talagang kulungan po mga kaibigan at Nobel. So ayan, bravo at maganda po ang resulta sa pinaglaban po, no, ng mga naging biktima po sa nasabi pong kulto mga kaibigan. So sana po, no, ay ito pong mga kaso, no, na isampa na sa ngayon ay talaga pong gagawin po ang lahat na
itong lahat po ng kaso ay talagang mapatunayan po mga kaibigan, para po ay ang parusa po nito ay sigurado po tayo habang buhay po ito na pagkakulong, dahil wala naman po ngayong bitay. Kung mayroon palang bitay mga kaibigan ay maganda po ito na ibitay po, para po ay talagang hindi na po tularan yung mga katulad nito. Nakita nyo mga kaibigan, no, sa sinitirig na ginawa mismo ang kanila pong secretary, napakasinungaling. Lahat po sila halos ay wala pong umamin, pati yung isang dating pulis, no, hindi na po niya alam kung sino ang leader sa kanila pong grupo na Aguila mga kaibigan. Hindi raw niya alam paano po siya naging membro sa isang squad na yon, na hindi po niya alam na kung sino po ang kanila pong leader mga kaibigan. Grabe, no? Ang kanilang mga pagsisinungaling, pero siyempre hindi po yan lulusot dahil ay klarong-klaro po ang mga pagsisinungaling po nila. Kahit na bata po siguro mga kaibigan, no, na kahit na yung grade 1 lang ay mababasa na po ang kanila pong mga pagsisinungaling mga kaibigan, dahil halatang halata po talaga na lahat po, no, ng mga sinasabi ng mga witness, lahat po ay hindi raw totoo mga kaibigan. Imposible naman po itong mga witness na dumating po dyan ay gagawa-gawa lamang ng kwento mga kaibigan, di ba? Base na nga doon sa mga na-interview po ni Madam Dayan Dantes, marami rin po mga kaibigan, no, na mga nagreklamo dito po kay Senior Aguila, dito kanila ni Mamerto Galnida, ito pang iba pang mga opisyal mga kaibigan, kasobra po na pang-aabuso na kanila pong dinanas sa kamay po nito pong kulto na ito mga kaibigan. So nararapat po yan, dapat po talaga na walang bail, dahil pagka makapag-bail po yan mga kaibigan ay titingnan po natin, di ba? Mabigla pong mawala na naman yan. Katulad po nung iba pa na mga pinaghahanap na ng batas ngayon, na hanggang ngayon ay hindi na nga nahagilap kung nasaan nga sila mga kaibigan. So tama lang po yan na wala pong bail mga kaibigan, para hindi na po yan pa makapunta kung saan-saan. Dahil ay delikado po yan pagka makabalik po doon sa kapihan, sigurado po na ipagtanggol yan ng mga kanila pong membro mga kaibigan. Dahil ang kanila pong mga membro halos po lahat ay na-brainwash talaga. Hindi na po sila nakikinig pa sa mga sabi-sabi o yung mga katotohanan na nangyayari mga kaibigan. Hindi na po nila pinakinggan pa. Ang nasa kanilang puso't isipan na mahal po nila itong kanilang kinikilalang Diyos na si Senior Aguila. Yun lang po ang nasa kanilang puso at isipan mga kaibigan. So hindi po dapat na makabalik po yan sa kapihan, dahil ay sigurado po ipagtatanggol po yan mga kaibigan. At alam po naman natin na mayroon pong mga baril na nakatago doon po sa SBSI mga kaibigan, di ba? So ayan, at masaya po tayo dahil nga ay nabalitaan na po natin, nakita po natin mismo na inusasan nga si Senior Aguila at dadalhin na po doon sa kulungan mga kaibigan. So maganda po na achievement, no? Dahil grabe po ang kanilang ginagawa mga kaibigan. Hindi na po gawain ng isang normal na tao, parang gawain na talaga ng mga demonyo mga kaibigan. Gawain po ng mga demonyo ang kanilang mga ginagawa. So yan po ang nararapat, dapat po nila yung pagbayaran dyan po sa kulungan habang buhay, no? Marami pong kaso ang sinampa mga kaibigan, no? Nasa 21 case na po, no? At mayroon pa pong iba na dinidevelop, no? Tinitingnan pa po ang mga nangyayari. Katulad na lang po nung isang nanganak na mismong si Senior Aguila, no? Pinasok mo niya yung kamay niya doon sa ari nung nanganak mga kaibigan. Grabe.
kamanyakis po ng tao na ito, mga kaibigan. So ano po inyong mga komento dito, mga kaibigan, patungkol nga sa pagkahuli o pag-aristo nito pong si Senyor Aguila? Katulad rin ba kayo sa amin na masaya sa balitang ito? Paki-comment na lang po sa ating comment section at maaari po paki-like naman po ang atong video. At maraming salamat muli sa lahat po ng mga sumusuporta, Luzon, Visayas at Mindanao, sa ating mga followers at sa ating mga subscribers. Ayan, maraming salamat po sa inyo. At ako po muli ay magpapaalam at see you po sa next video ko. God bless all of us. Palagi lang po tayo mag-ingat. Saan po tayo naroon.